Purihin ang Diyos. Magandang gabi muli sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang palagiang pag-iingat at proteksyon, pagpapala sa atin. Ngayong gabi ay itutuloy po natin ang ating pag-aaral mula sa aklat ng Deuteronomio. Malapit na po tayong matapos. At sa gabing ito, ang ating pong aralin ay manggagaling po sa chapter 27, chapter 28 at chapter 30. Ang nakapaloob po dito sa mga talatang ito, sa mga chapters na ito ay ang mga pagpapala at sumpa ng Panginoong Diyos. Pero ito ay nagsisilbing babala po sa kanila, lalo tigit yung mga sumpa. Wala naman talagang intensyon ng Panginoon na gagawin sa kanila yon. Kaya nga, ito po'y pagpapakita ng kabaitan ng Panginoong Diyos sa mga tao. Dahil nagbibigay siya palagi ng warning para hindi na po mapunta ang tao doon sa ikapapahamak niya. At yung yung mga sumpa dito, ito ay nagiging consequence ng mga paglabag ng tao, and at the same time ay mayroon ding bahagi nito na parusa na mismo ng Panginoong Diyos sa mga lumalabag sa Kanya. Siyempre sa disiplina, mayroon ho talagang kaakibat yan na parusa. Dahil aanhin mo naman yung kautusan, ano ang tigas ng kautusan kung walang parusa doon sa paglabag. Kaya mayroon pong gano'n yun. Hindi po yung kalupitan. Mas malupit yung basta lamang nagpaparusa na walang warning. Pero dito, ang Diyos ay talagang nagbibigay ng tudong paalala at babala sa mga tao. Yan ay mas lalo lamang nagpapakita sa Diyos na mapagmahal. Dahil ayaw niya na ang mga tao ay mapahamak. Ang bahagi pong ito sa chapter 27 ng Deuteronomio, dito mula sa chapter 11 hanggang chapter 12. Now, hindi ko na ito nilagay sa PowerPoint format dahil medyo marami pong talata ang aking babasahin ngayong gabi. Kaya diniritso ko na rito. Maaring maliit yan sa inyong monitor. Pero subaybayan po ninyo, ito po'y babasahin ko mula sa Magandang Balita Biblia na version. Ito po ay chapter 27 verses 11 hanggang sa pababa. Ito po ang sabi ni Moises. Si Moises ang nagsasalita dito. Pero nasa ilalim siya ng inspiration ng Espiritu ng ating Panginoon. So, para bang ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ni Moises. Nang araw ring iyon, ganito ang tinagubili ni Moises sa buong Israel. Pagkatawid ninyo ng Hordan, ang mga lipi ni Simeon, Levi, Huda, Isakar, Jose, at Benjamin ay tatayo sa tapat ng bundok Gerizim upang bigkasin ang pagpapala. So itong bundok Gerizim ay nandun po nung panahon ng ating Panginoon, yan po ay nasakop ng Samaria. At dalawang bundok po na magkatapat yan, yung bundok Gerizim at bundok ng Ibal. Nung nakaraan nating pag-aaral ay nadaanan po natin yan. So may mga lipi na tatayo sa tapat ng bundok ng Gerizim upang bigkasin ang pagpapala. Ang mga lipi naman ni Ruben, Gad, Asher, Sibulon, Dan at Neftali ay tatayo sa tapat ng bundok ng Ibal upang bigkasin ang mga sumpa. Ganito naman ang isisigaw ng mga pare o ng mga saserdote. Sumpain ang sinumang gumagawa ng anumang imahen upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. At ang buong bayan ay sasagot ng Amen. So ito po mga susunod na talata ay ganun po. Kailangan mag-response ang mga taong bayan pagkatapos nabigkasin itong sumpa. Pero at the same time, ito po ay warning. Sige, babasahin muna natin. Huwag na lang nating ulit-ulitin ang buong bayan ay sasagot ng Amen. So, ang ibig pong sabihin ng salitang Amen nga pala, bago tayo magpatuloy, sumasang-ayon kami. Sumasang-ayon kami. Yung ibig sabihin ng Amen. Kaya nga, may mga simbahan na
ginagamit nila yan bilang response. Amen. Sabay, biblical po yan. Hanggang sa aklat ng pahayag, mababasa po natin yung Amen. At maging ang Panginoong Hesus sa aklat po ng pahayag ay tinawag po siyang Amen. Pero ang simpleng ibig sabihin po ng salita na yan ay sumasang-ayon kami. So, ito po, yung tuwing sila po isasagot, ibig sabihin, sang-ayon kami dyan. Ang una, sumpain ang sinumang gumagawa ng anumang imahin upang sambahin kahit palihim. Ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Amen. Sumpain ang hindi gumagalang sa kanyang ama at ina. Amen. Sumpain ang sinumang gumalaw sa palatandaan ng hangganan ng lupang pag-aari ng kanyang kapwa. So maging yung muhon. Dahil pagtawid nila sa lupang pangako, ano na nila yun isusubdivide na nila yung lupang pangako. Yun ay itatalaga na sa bawat lahi o angkan. May mga portion po sila. Yan po ang mga susunod na pangyayari pag nandun na sila sa lupang pangako. At ang isa po sa babawal ng Panginoong Diyos sa kanila ay huwag galawin ang palatandaan. Kung sa panahon pa natin ngayon yung muhon, yung pinakatanda ng sukat ng lupa, sa ngayon ay marami pong gumagawa niyan. Isa po yan sa paraan ng pandaraya, yung encroaching, no, ng mga lote, nililipat yung muhon. Pero malalaman din, pag nagkakaroon ng tamang sukatan o pagsusukat, na mayroon palang mga encroachment na nangyari. Ibig sabihin, iniisod yung kanilang muhon para makakuha kahit bahagyang lupa. Pati naman yung mga tig-1 metrong lupa ay pinag-iinteresan pa ng iba na nagiging dahilan ng pag-aaway. Hindi po yan dapat. Maging sa mga Israelita noon pa man, ay may batas na ang Diyos laban dyan. Huwag gagalawin ang mga hangganan ng lupa. Lalo tigit yung pagmamayari ng iba. Hindi po dapat yan. Sumpain ang sinumang magligaw sa bulag. So ang bulag, siyempre, kapansanan po yan. At dapat, ang ginagawa niyan ay, kung hindi talaga niya alam, hindi niya makapa yung kanyang pupuntahan o lalakaran, aalalayan. At yung iba, parang pinagkakatuwaan nila. At yan ay ayaw ng Panginoong Diyos, may kapansanan na nga So, sino mang magligaw sa bulag ay sumpain. Sumpain ang sino mang magkait ng katarungan sa mga dayuhan, ulila at byuda. Ang Diyos po ay makatarungan at nais niya na magkaroon ng tamang hustisya sa lahat. Ngayon, ang binabanggit dito, dayuhan, ulila at byuda. Kasi ito yung prone for abuse, for injustice. No? Yung mga dayuhan, mga ulila at mga byuda, parang ano sila kayang-kaya silang ibuli. Kaya nagiging victim sila ng mga injustices. Yan po ay nagbigay na ang Diyos ng warning na huwag gagawin. Ang katarungan ay para sa lahat, hindi lamang sa mga Israelita, hindi lamang sa mga anak ng Diyos, kundi para po yan sa lahat. Hindi lamang sa mga mayayaman, sa mga may impluensya, may kaya, kundi ang katarungan ay dapat igawad para sa lahat. Pawalang sala ang walang kasalanan, ang may kasalanan ay paparusahan. Sumpain ang sinumang makipagtalik sa ibang asawa ng kanyang ama sapagkat inilalagay niya sa kahihiyan ang kanyang sariling ama. So ito po yung salin nito sa mababaw. Hindi naman talaga dapat yun. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo yan. Basahin na po natin. Sumpain ang sinumang makipagtalik sa anumang uri ng hayop. Bestiality. Yung una, incest po yun. Sumpain ang sinumang sumiping sa kanyang kapatid na babae, kahit pa ito ay kapatid sa ama o sa ina. Mga kaso ng incest po yan. Sumpain ang sinumang sumiping sa kanyang biyanang babae. Sumpain ang sinumang lihim na pumatay ng kanyang kapwa. So dito po itong mga sexual na kasalanan, yung sumisiping sa mga hindi dapat. Hindi lang sumisiping
kundi talagang nagkakaroon ng sexual na, alam niya na, hindi dapat yan. Ngayon, ganito po yan mga kapatid. Hindi yan ginagawa ng mga Israel. Yan ay babala sa kanila. Dahil doon sa lupa na pupuntahan nila, ginagawa ng mga tao yan doon. Ngayon, sa mga nakaraan po nating pag-aaral, ay napag-alaman natin na kaya gano'n na lamang ang higpit ng bilin ni Moises sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. Ang daming mga batas. Karamihan po ng batas doon ay laban sa pinaggagawa ng mga tao doon sa lupang pangako. At napag-alaman natin nung nakaraan na yun ang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay pinalilipol ng Diyos. Hindi po malupit ang Diyos. Ang mga taong ito ang malupit sa kanilang sarili. Gumagawa sila ng lahat ng kalaswaan, ng kahalayan, ng kawalang-hiyan na yun ay ikinagagalit ng Diyos dahil hindi po yun ang kanyang layunin sa tao. Pero ang mga taong nakatira dyan sa Kanaan noong panahon na yun ay sobrang mga masasama na talaga. Kaya yun ang dahilan kung bakit pinalilipol sila ng Diyos. At ang isa sa pinakamasama nilang nakagawian ay yung mga immoralidad. Yung immoralidad sexual. Sa pagkikipag sa mga adults, naintindihan niyo yan. Nag-iingat lang akong gumamit ng salita dahil baka may mga batang makikinig sa atin. Pero yung mga sexual nilang activity, talagang malalaswa, mahahalay, karumal-dumal, hindi karapat-dapat. Ganun po sila kahalay. At sa ngayon, sa panahon natin, talagang may mga taong ganyan pa rin. Hindi natutuwa sa kanila ang Diyos tungkol dyan. Hindi po dinisenyo ng Panginoon yung damdamin na yan para po sa kahalayan, kundi yan po ay para maging ikaliligaya ng mga taong karapat-dapat na magsagawa o ma-involve sa mga bagay niyan. Pero tingnan ito, kung inyong babasahin ulit, sa Leviticus, nandun din yan. No? Yung mga, kita mo, hindi lang tao, pakikipagsiping sa tao, kundi pati sa hayop, mayroong gumagawa niyan, ay talagang yung sinasabi natin kahayupan. No? Yung hindi ba talaga makataong normal na pagnanasa dahil pati hayop ay pinagnanasaan. Ay nako, karumal-dumal ho talaga yan. Wala pong normal na tao na matutuwa niyan. Lalo tigit ang Diyos dahil hindi po yan ang layunin niya, hindi po yan ang inaasahan niya na magiging ugali ng tao. Kaya, ang sabi ng Diyos, sumpain ang mga gumagawa niyan. At dito sa verse 24, sumpain ang sinumang lihim na pumatay sa kanyang kapwa. Sumpain ang sinumang nagpapabayad upang pumatay ng taong walang kasalanan. So, parehas ito. Ang kaso po nito ay pagpatay. Itong lihim na pagpatay sa kapwa, murder yan. Pinagplanuhan yan eh. Kaya hindi yan basta't aksidenteng nakapatay. Pero yan ay pinagplano, lihim ng pinatay eh. At ito namang isa, nagpapabayad para pumatay ng isang taong walang kasalanan. Kahit pa taong may kasalanan. Yun ay pagpatay pa rin. At yan ay hindi po sinasang-ayunan ng Panginoong Diyos. Sa anumang dahilan ay hindi po niya sinasang-ayunan ang pagpatay ng kapwa. Pero sasabihin ng iba, bakit ang Diyos? Inuutusan pa nga niya yung kanyang bayang Israel na pumatay. Makipagdigmaan na. Yun na nga ang nilatag nating dahilan. Ang mga taong pinapupuksa ng Panginoon ay yung mga tao nga na nadadaanan nila sobrang sasama. Tapos ang hindi lang masasama pang ugali. Yung hindi marunong makituring ng maayos sa bayan ng Diyos. Ngayon, hindi natin binibigyan ng katwiran ng Diyos. Ang Diyos ay makatwiran na. Siya po ang may karapatan. Pero sa kanyang matuwid na kalikasan, hindi po talaga niya ini-endorso yung pagpatay. Pero dito, siya na yung sabi sa mga Israelita. So, hindi na po questionable yun dahil siya lamang ang may karapatan na magkuha ng buhay. Kung gagamit siya ng tao, nasa kanya ho yun.
Pero yung tao mismo, decision na patayin ang kanyang kapwa-tao sa anumang kadahilanan, nandun nga po yan sa 10 kautusan eh. Hindi, yung pagbawal ang pagpatay, nandun po yan. Then, sumpain ang sino mang hindi susunod sa mga utos na ito. At sa chapter 28, ito naman, ang pagpapala sa pagsunod sa Diyos. Yun naman ang mababasa natin sa unang bahagi ng chapter 28 ng Deuteronomio. So, kailangan basahin po natin ito. Na mapapansin ninyo na ang salin ng ginagamit kung mababaw na salin, mayroon silang ginagamit na pangalan ng Diyos dyan. Pero nakagawian ko kung hindi ko binabanggit yan, gaya ng ginawa ng mga Israelita, kundi pinapalitan ko ng salitang Panginoon. Dahil nga po, doon sa napag-aralan natin sa Exodus, na wala naman ho talagang tunay na nakakaalam ng tamang bigkas ng 4 na litra na yon na pangalan ng Panginoong Diyos. So maging ako ay iniiwasan ko kung gawin yan, ayaw kong mangahas na magbigkas, bagamat mayroong mga nakasulat niyan sa mga salin sa Biblia. Kaya ang ginagamit ko po ay salitang Panginoon sapagkat yan din po ang practice ng mga Hudyo. Pagdating nila sa pangalan na yan ay hindi po nila binibigkas, kundi pinapalitan po nila ng salitang Adonai, ang ibig sabihin, ang Panginoon. So ito po, kung susundin lamang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Ang ibig sabihin ng word na pinakadakila dito, mangunguna, excel. Ang kuan, ito po ay resulta kung susundin lamang nila ang Panginoon. Mag-i-excel sila. Sabi ng Panginoon ito sa kanila, maliit na bayan kayo. Kung sa maliit, napakaliit ninyo. Pero pinili ko kayo. Pero ang sabi ito, kung susunod sila sa Panginoon, mag-i-excel sila. Mangingibabaw sila. Magiging mas dakila sila kaysa ibang bansa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong Panginoon. Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inahing budil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ng Panginoon. Napakalinaw po niyan. Dahil iyan po ay binigkas na, it has been pronounced, talagang sa anumang paraan ay hindi po yan magiging kasinungalingan. Pero ang kondisyon nga lang doon, kung susunod sila sa Panginoon. So walang pagkatalo sa panig nila. Ang susi lang pagsunod sa Panginoon. Bakit? Hindi naman sila ang makikipaglaban talaga eh. Sa mga nakaraang sitwasyon, ang sabi doon, ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa kanila. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila ng pagtakas. Pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Tulad ng pangako ng Panginoon, kayo ay gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin niyo siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Itong kondisyon na ito, hanggang ngayon, ay siya pa rin umiiral. Lahat ng mga kabutihan ng Diyos, lahat ng pagpapala ng Diyos, pangako ng Diyos, ay mararanasan lamang natin kung susundin natin siya at tutuparin ang kanyang mga tuntunin. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo ay kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Matindi. Alam nyo, yung utang,
hanggang ngayon, nagiging bahagi na ng buhay. Ewan ko, napakadalang yata ng mga tao na nasa tamang edad at pamumuhay na hindi nakapangutang. Ewan ko ba? Ito yung isang bagay na ayaw natin, pero parang ang hirap iwasan, yung pangungutang. At alam nyo kung ano ang utang na napakahirap bayaran? Utang na loob. Ang utang na loob, ang hirap pong bayaran yan. Kasi wala pong halagang pinag-uusapan dyan. Gayun pa, balik tayo rito. Hanggang ngayon, ito ang sitwasyon. Parang, ewan ko lang, kung napakapalad ng isang tao na walang utang at hindi nakapangutang. Dahil karamihan po ay talagang nakaranas po niyan. Ngayon, ang iba naman ay nagiging gawi na nila yan. Huwag po natin gagawin gawi yan. Kailangan makalaya tayo sa ganyang pamumuhay na parang iniaasa natin ang lahat sa utang. Nakaka-addict din yung pangungutang. Pero kung ang buhay natin ay ganyan ang kalakaran, abay, manalangin tayo sa Panginoon dahil hindi po payapa ang buhay ng ganyang palaging nangungutang at marami ang utang. Kung siyempre iniisip palagi kung paano bayaran, isa pa, marami po ang naniningil. May panahon na tayo'y palalayain ng Diyos yan. At dito nga pangako niya sa mga Israelita yan pagpapalain ko kayo. At dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Hindi ito sinasabing sa ibang tao, sa kapwa nila, kundi sa ibang bansa. Malakihang usapan na ito, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil bansa na ang mangungutang sa kanila. At ewan ko kung tama ang pagka-recall ko ng mga unang mga bankers, mga nagtatag ng bangko ay mga Israelita. Binigyan sila ng Diyos ng ganong klaseng pagpapala at karunungan sa financial sa financial. Kita mo, sino pang hindi nangangarap ng ganito? Hindi na kayo mangungutang, salip kayo ang magpapautang. Pero mahirap din minsan pag tayo ang inuutangan, lalo tigit yung nangungutang ay hindi marunong magbayad ng ayos, di ba? O hindi lamang yung may utang ang hindi mapayapa, pati yung inutangan ay hindi rin mapayapa dahil lalo tigit pag hindi siya nababayadan. Kaya hindi nga magandang kalakaran yung utangan Maliban na lang yung sa panahon natin ngayon, may mga makatuwiran talagang pangungutang katulad niyan. Nag-o-offer ng mga bahay, sasakyan. Kung wala ka namang ganong malaking halaga na ibibili ka agad, so doon ka ngayon, papasok ka ngayon na ito'y uutangin mo muna, magda-down payment ka lang. So may mga utang na makatuwiran, pero may mga utang talagang hindi dapat. Pero ito hindi lamang yan sa mga Israelita, hanggang sa bagong tipan, yan po ay isang pagpapala galing sa Panginoong Diyos. Talagang pagpapalain ka na maging sapat ang pangangailangan mo na hindi ka na mangungutang. Mag-pray tayo sa Panginoon at hindi lamang mag-pray, kundi sundin natin ang Panginoon. Sundin natin yung mga patakaran ng Panginoon kung paano tayo pagpalain para dumating tayo doon sa point na hindi na tayo kukulangin, para hindi tayo makakapangutang. Ano po? Gagawin kayo ng Diyos gagawin kayo ng Diyos ninyong Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod sa ibang salin po. Ito kayo ay magiging ulo, hindi buntot sa mas malalim na salin. Ibig sabihin talagang hindi ka mahuhuli. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, ni Moises sa mga Israelita, hindi kayo nakadesinyo para magiging mga kulilat, kundi kayo ay mga nangunguna palagi. Kayo ay ulo, hindi buntot, ang sabi doon. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Yung pangwika ni Moises. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod sa Panginoon ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. So ito pong
pananalita na huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa, ilang talata po yan makikita natin sa Biblia. Ang ibig sabihin yan, ang pagsunod sa Panginoon ay diretso, determinado. Hindi ka na pa kailangan kumanan o kaliwa kasi ganito yan eh, parang ganito ang larawan yan. Halimbawa, ang pagsunod natin sa Panginoon ay ganyan ang landas, dire-diretso po yan. Tapos pupunta ka pa dyan sa kanan o di kayo sa kaliwa. Ano gagawin mo pag maisip mong susunod ka pala sa Panginoon? Babalik ka rin eh, doon sa pinasukan mo. Lalabas ka ulit. Kasi ito naman ang landas ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nag-aaksaya lang ng oras. Kaya, yung pananalita na yun, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Huwag na kayong magpatukso pang kung saan-saan kayo papasok. Dire-diretso ang pagsunod sa ating Panginoon. Sa bagong tipan nga, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sa inyong yung nag-aararo, tapos lingon ng lingon eh. Hindi magkakaigi yung trabaho ninyo yan. Kaya, diretso, ang tingin ay diretso, pati ang lakad ay diretso. Yan po ang pagsunod sa ating Panginoon. Huwag kayong tatalikod sa Panginoon ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. So sa Biblia po, saganang-sagana yung mga verses na yan, laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Galit talaga ang Diyos diyan. Bakit? Kontra po yan sa kanyang katotohanan na mayroon lamang isang tunay at buhay na Diyos. Kaya nga doon sa nakaraan nating pag-aaral, nakakagalit sa panig ng Diyos na ihahambing siya sa mga bagay na gawa ng tao at walang buhay. Samantalang siya yung gumawa ng lahat ng bagay at siya ay buhay na Diyos. Yan po ay isang malaking ikagagalit ho talaga ng Panginoon. At dito sa verse 15 hanggang sa pagtatapos ng chapter 28 ay ang mga sumpa naman. Kung yung unang bahagi ay puro mga pagpapala sa kondisyon na susunod sila sa Panginoon, dito naman sa huling bahagi ay mga sumpa. So, pagtityaga nating pakinggan habang binabasa ko po sa inyo. Subalit kung hindi kayo makikinig sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Hindi po parusa ang ginamit na word. Sumpa ho talaga. Ang ibig sabihin, pag sinabi na, hindi na pwedeng i-withdraw yan yung ibig sabihin ng sumpa. Ang parusa, pwede mang i-modify eh. Pero pag sinabi na, ang sumpa, pag sinabi na, yun na yun. Sumpain niya kayo, ang inyong mga lungsod at ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbakan ng inyong inaning butil, at ang mga pagkaing nagmumula roon. Ang iba dito ay kabaligtaran ng pagpapala. Kasi ang pagsunod, nagbubunga ng pagpapala. Siyempre, yung paglabag, ang kabaligtaran noon, ang magiging consequence. Yun ang mga sumpa. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan, at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo ay malipol. Ayan, doon po sa unang bahagi, pagpapalain kayo sa lahat ng inyong gagawin. Kaya ang totoong tagumpay, nandiyan pa rin sa pagsunod sa ating Panginoon. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupain. Ibibigay niya sa inyo. Lilipuin kayo ng Panginoon sa pamagitan ng sakit na pagkatuyo, nag-aapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, at sakit sa balat. Grabing mga sakit ito. Yung sakit ng pagkatuyo eh. Meron pa yan, nag-i-exist itong mga sakit nito hanggang ngayon. So, unknowingly pala, parang mga sumpa yan eh, na dumadaloy sa tao dahil pa rin sa paglabag sa Panginoong Diyos. Existing pa rin itong mga sakit na ito ngayon eh. So, maraming mga tao na ignorante sa kalooban ng Panginoon, di kayo nagbabaliwala sa ating Panginoon, na ang iba sa kanila nakakaranas ng ganito. Sakit ng pagkatuyo, yung parang unti-unti pang natutuyo nga yung tao. Kita mo lang.
So, nagkaapoy na lagnat, pamamaga ng katawan, sakit sa balat, padadalahan din kayo ng matitinding init at tagtuyot. Hindi kayo titigilan ng mga ito hanggang hindi kayo nalilipol. Ipagkakait sa inyo ang ulan at dahil dito magiging parang bakal ang lupa dahil sa pagkatigang. Pauulanan kayo ng Panginoon ng alikabok sa halip na tubig hanggang sa kayo ay lubusang mapuksa. Sabihin ng iba, ang lupit naman yan. Hindi nga kalupitan yan eh. Yan nga i-warning eh. Sinabi sa kanila, para huwag nilang maranasan, para iwasan ko nila. Hahayaan niyang matalo kayo ng inyong mga kaaway. Lalaban kayo sa kanila, ngunit magkakanya-kanya kayo ng takbo. Kabaligtaran, di ba? Kanina, dadaluhungin kayo ng inyong kaaway. Pero sila'y magkakanya-kanya ng takbo. Tatakas. Dito naman, kabaligtaran. Dahil dito kikilabutan ang lahat ng bansa sa inyong sinapit. Kakainin ng mga ibon at mga hayop ang inyong mga bangkay, ngunit walang mag-aabalang bumugaw sa mga ito. Pahihirapan kayo ng mga pigsa, gaya ng ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Tatadtarin niya kayo ng galis, boni, at pangangati ng balat na hindi mapapagaling. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang ilan sa mga sakit na binabanggit dito ay existing hanggang ngayon. Yan pala'y bahagi ng sumpa ng Panginoon sa mga taong hindi sumusunod sa Kanya. So ang solusyon lang talaga dyan, sumunod sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon. Dahil sa mga gagawin ng Panginoon sa inyo, ay masisiraan kayo ng bait. Bubulagin niya kayo at lilituhin. Parang bulag kayong mangangapa sa katanghaliang tapat at maliligaw kayo sa inyong mga lakad. Anuman ang inyong gawin ay hindi kayo magtatagumpay. Patuloy kayong gigipitin at sasamsaman ng ari-arian, ngunit walang sasaklulo sa inyo. Makikipagkasundo kayong pakasal sa isang babae, ngunit iba ang mapapangasawa niya. Ang sakit. Magtatayo kayo ng bahay, ngunit iba ang titira. Magtatanim kayo ng ubas, ngunit iba ang makikinabang. Kakatayin ang sarili ninyong baka sa harapan ninyo, ngunit hindi ninyo matitikman. Aagawin sa inyo ang inyong asno at hindi na ibabalik. Ang mga tupa ninyo ay sasamsamin ng kaaway at hindi na ninyo mababawi. Ang inyong mga anak ay kitang-kita ninyong ibibigay sa ibang tao, ngunit wala kayong magagawa. Isang bansang hindi ninyo kilala ang makikinabang sa ani ng inyong lupain at sa bunga ng inyong pagpapagod. Pahihirapan nila kayo at patuloy na aapihin. Ang ilan po sa babala na ito, babala at sumpa ng ating Panginoon dito ay nangyari ho talaga sa mga Israelita. Literally, ang iba ay nakasulat pa dyan sa Biblia. So ilan po dyan ay mababanggit mamaya at babasahin natin sa ibang talata ng Biblia na talagang sumpa ito eh. Pag sinabi ng Diyos, gagawin ho talaga niya pag iyan ay lalabagin. So pati itong sinasabi rito, isang bansa na hindi nyo kilala ang makikinabang sa anin ninyong lupain. Nangyari po ito sa kanila. Nung sinalakay sila at binihag at sinakop. Alangan naman, sasabihin mo, huwag mong gagalawin yan, tanim ko yan. Hindi po nangyari yun. Yung mga conquerors, sila po yung makikinabang sa lahat ng yun. Kaya bahay, pinagawa, ibang titira. Yung tinanim na ubas, ibang makikinabang sa bunga. Ay pati yung babaeng nakatakdang ikakasal ay iba pang mapapangasawa. Hanggang sa masiraan kayo ng bait dahil sa inyong paghihirap. Pahihirapan kayo ng Panginoon sa pamagitan ng bukol sa tuhod, sa binti. Hindi ninyo ito mapapagaling, sa halip ay kakalat mula sa ulo hanggang pa. Kanser ito. Kayo at ang inyong hari ay ipabibihag ng Panginoon sa isang bansang hindi nyo kilala. Ninang inyong mga ninuno, maglilingkod kayo sa kanilang Diyos na yari sa kahoy at bato. So ito po yung nangyari. Sa kaharian ng Huda, pati sa kaharian ng Israel. So yan po sa kalooban ng Panginoon, aabot tayo doon. Aklat ng mga hari, aklat ng kronika, mababasa po natin yan doon.
Sa mga bansang pagtatapunan sa inyo ng Panginoon ay magiging katatawanan kayo at pag-uusapan. Magtataka ang mga tao roon sa inyong kinahinatnan. Kaya mayroong isang awit mayroong isang chapter sa awit. Sabi sa kanila, sabi na, ang aming mga panugtog ay nakasabit na lamang sa mga kahoy doon sa may ilog ng Babylonia. At ang sabi ng mga taga-Babylonia sa amin, kantahan nyo kami. Ang sabi nila, paano kaming kakanta sa ganitong kalagayan? Paano kaming kakanta ng mga papuri sa Panginoon sa ganitong klaseng kalagayan na nasa pagkabihag sila? Kaya pinagtatawanan sila, pinag-uusapan. Magtataka ang mga tao ron sa inyong kinahinatnan. Maghahasi kayo ng maraming, ngunit kaunti lamang ang maani sapagkat sisirain ang mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at masinop niyo itong alagaan, ngunit hindi kayo makakatikim ng bunga o katas nito sapagkat sisirain ang uod. Magkakaroon nga kayo ng maraming punong olibo sa inyong lupain, ngunit hindi kayo makakakuha ng langis sapagkat malalagas ang mga bunga nito. Magkakaanak kayo, ngunit mawawala sa inyo sapagkat mabibihag ng mga kaaway. Uubusin ng mga kulisap ang inyong mga punong kahoy at pananim. Uunlad ang kabuhayan ng mga dayuhang kasama ninyo, ngunit ang kabuhayan ninyo patuloy na babagsak. Sila ang magpapautang sa inyo at wala kayong maipapautang sa kanila. Ayun, nabaligtad na. Samantalang sabi ng Panginoon kanina, pagsusunod sila sa Panginoon, pagpapalain ko kayo at hindi kayo ang mangungutang, kayo ang magpapautang. Dito, nabaligtad. Dahil nga, ang sabi ni Moises, paglalabag kayo sa Panginoon. Sila ang mamumuno sa inyo at kayo ay tagasunod. Kapag hindi kayo makinig sa Diyos, ninyong ang Panginoon, at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo, magaganap sa inyo ang lahat ng mga sumpang ito hanggang kayo ay lubusang mapuksa. Ang mga ito ay magsisilbing patutuo ng hatol ng Diyos sa inyo at sa inyong magiging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan ang Panginoon sa panahon ng inyong kasaganaan. Yan na. Sa panahon natin ngayon ay marami pong ganitong failures sa panig ng mga mananampalataya. Nung sumagana ay tumabang ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ayun binigyan na sila ng babala ni Moises. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan ang Panginoon sa panahon ng inyong kasaganaan. Hindi ba ang kasaganaan, katambal sana niyan ay ang kagalakan. Kaya lang, ang nangyayari pag medyo sumagana na, medyo yumaman na, umunlad na ang buhay, iba na ang kasiyahan. Hindi na masaya sa Panginoon, iba na ang pinupuntahan at iba na ang ikinasisiya. Para bang yung dati niyang kagalakan pag nandoon siya sa mga gawain ay nawala na. Yan ay hindi maganda. Isang araw, mawawala yung mga bagay na yan at mapapalitan ng kalungkutan. So ito'y magandang aral po para sa atin. Nagpipray tayo sa Panginoon, nagsusumikap tayo maging matapat sa Diyos. Anong hinintay natin? Para matuwa ang Diyos sa atin at pagpapalain tayo ng Panginoon. Pag pagpapalain tayo ng Panginoon, kung gaano tayo kasaya sa paglilingkod sa Kanya, sa pagtatapat sa Kanya, may malaking dahilan na dapat mas lalo tayo magiging masaya pag tayo ay sagana na. Yung panahon ng kahirapan ay talagang kumagpuri sa Panginoon. Kung may mga gawain talagang kahit medyo kulang ang budget, talagang grabe ang prayer, grabe ang pananampalataya, makapunta lamang sa mga gawain. Kaya hindi makatwiran na nung sumagana na, ay nawawala na tuloy sa gawain. Baligtad yata. Kaya sabi ni Moises, ingatan yan, na pag kayo sumagana na, ay hindi na ninyo paglilingkuran ang Panginoon ng buong kasiyahan at kagalakan. Kaya sa mga kapatiran, mananampalataya na nakikinig ngayon, kayong mga pinagpapala ng ating Panginoon, mas lalo tayong magiging masaya at maggalak sa paglingkod sa ating Panginoon at pinagpala na tayo ng ating Panginoon.
O yung iba noon, lalakad lamang papunta sa inyong mga sambahan, sa tuwa ng Panginoon, binigyan kayo ng mga sasakyan, binigyan kayo ng mga pamasahe, kung ano pa man dyan. Abay, gamitin natin yan para mas lalong matuwa sa atin ang Diyos. Dahil mayroon pang nakalaan na mas higit pa dyan, pag mapasaya pa natin ng husto ang ating Panginoon. Kaya ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ng Panginoon hanggang kayo ay malipol. Ipapalusog kayo ng Panginoon sa isang bansang mula pa sa kabilang panig ng daigdig. Hindi ninyo alam ang kanilang wika, simbilis ng agila na sasalakayin nila kayo. Matitigas ang kalooban ng mga taong yon at walang awa sa matanda man o bata. Uubusin nila ang inyong mga hayop, pati ang ani na inyong lupain. Yan sinasabi kanina Pati yung baka mo, sabi niya, kakatayin yan sa harapan mo. Pero wala kang magawa. Yung mga tupa mo, yung asno mo, kukunin, hindi mo mababawi. Kasi, sasakupin Pati wala silang ititira sa inyong ani, inumin, langis, baka o kawan, hanggang sa kayo ay malipol. Kukubkubin nila ang inyong mga bayan. Sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon hanggang sa gumuho ang nagtataasang pader na sa akala niyo magliligtas sa inyo. Naka-build up na sila. Naka-settled na sila doon sa lupang pangako. Siyempre, yung kanilang mga villages ay lalagyan nila ng pader para for safety. Pero sabi ng Panginoon ni Moises sa kanila, pag kayo ay hindi susunod sa Panginoon, mababaliwala din yun. Yung mga fortress ninyo yan, akala nyo ligtas kayo ron. Sabi diyan, guguho yung nagtataas ang pader na akala nyo magliligtas sa inyo. At ito po ang laman ng hinaing ni Jeremias. Dito po sa aklat ng Jeremias, yung panaghoy ni Jeremias. Babasahin natin yung panaghoy ni Jeremias. Itong si Jeremias kasi, yan ay propeta ng Diyos nung nabihag na mga Israelita. Wala na sila sa lupang pangako niyan. So kahit sila ay nabihag na, may mga propeta pa rin ng Diyos. Yun ang nagsisilbing mga tagapagsalita ng Diyos sa mga Israel. Kahit nabihag na sila, may mga panahon pa rin na ang Diyos ay nangungusap sa kanila sa pamagitan ng mga propeta. Bagamat ang Diyos ay hindi nagdirektang nangungusap sa mga tao. Gumagamit po siya ng mga propeta. So si Isaias ay isa sa mga propeta sa panahon ng pagkabihag. Prophets during exile. Dito po sa karugtong ng kanyang sulat ni Jeremias, ang kasunod po niyan ay yung mga panaghoy, lamentations. Ibig sabihin, pati yung mga kalungkutan niya dahil sa kanilang sitwasyon ay sinulat po niya. Ito pong dito sa chapter 2 verse 7 hanggang 12, ito po yung kalagayan nila nung sila ay nabihag. Ang sabi niyan, itinakwil ng Panginoon ang kanyang altar, tinalikuran ang kanyang templo, ipinagiba niya sa mga kaaway ang mga pader nito. Dahil sa kanilang tagumpay, nagkaingay sa tuwa ang mga kaaway sa lugar na dati buong galak naming pinagdarausan ng pagsamba. Nakakalungkot, nakakadismaya. Yung templo na naging pride nila yung pinatayo ni Solomon. Talagang sila lamang ang may ganong klaseng templo. Ang sabi diyan, yung templo na yon ay, pati yung templo parang tinakwil na ng ating Panginoon dahil nga sa pagkagalit niya sa mga Israelita na hindi sila sumusunod sa ating Panginoon. Dahil sa kanilang tagumpay, nagkaingay sa tuwa ang mga kaaway sa lugar, sa templo, na dating buong galak naming pinagdarausan ng pagsamba. Kasi dumating na sila sa punto na hindi na sila naglilingkod sa Panginoon ng buong kagalakan at kasiyahan. Iba na ang kanilang pinagkakatuwaan. Kaya mag-iingat tayo sa mga blessings natin. Baka doon sa blessings mahumaling, hindi doon sa nagbibigay ng blessings. Ipinasya ng Panginoon na wasakin ang pader ng Sion. Di ba sabi doon? Yung mga pader ninyo, mawawasak yan. Itinagda niya ang ganap na pagkasira nito, hindi niya iniurong ang kanyang balak na pagwasak
Ngayon ang muog at ang kuta ay nagkaguho. Gumuho na rin ang mga pintuang bayan. Bali na ang mga panarang nito, pati na rin ang mga tarangkahan. Nangalat sa mga bansa ang kanyang hari at mga pinuno. Wala nang kautosang umiiral at wala na ring pangitain mula sa Panginoon ang kanyang mga propeta. Tahimik na nakalugmok sa lupa ang pinuno ng Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nakasuot ng damit panluksa. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod. Ang mukha ay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga tako sa kaiiyak. Kaya minsan si Jeremias tinatawag na the weeping prophet. Ang propeta na palaging umiiyak. Puro pagdadalamhati. Yun ang karanasan niya. Nandun sila sa pagkabihag Hindi masaya. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupay-pay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang mga hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Grabe ang sinapit nila. Dahil sa paglabag nila sa Panginoon. Binalaan na sila ng Panginoon. Binalaan na sila ni Moises. Mahigpit na babala. Nasaan tayo? Tuloy natin ang pagbasa. Ito, mayroon pa ang kasunod niyan. Ito. Kapag kinugkob kayo ng inyong mga kaaway, sa tindi ng inyong gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak. Grabe ito. Medyo nakakarimarim, Pero alam niyo, nagkatotoo ito Nagkatotoo ito. Naranasan ito ng mga masuwayan na hari ng Israel at mga kababayan nila. Kakainin niyo pati ang mga anak na ibinigay sa inyo ng Diyos, na inyong Panginoon. Magiging maramot pati ang pinakamabait na tao. Hindi niya bibigyan ng pagkain pati kanyang kapatid, asawa o ang nalalabi niyang anak. Sobrang gutom, dadana sila. Sabi ni Moises pagkailalabag sa Panginoon. Sino man sa kanila hindi niya bibigyan ng kinakain niyang karne ng kanyang anak na sa takot na mawalan siya ng makakain. Ganyan ang aabutin niyo sa panahon ng pagkubkob sa inyo ng inyong mga kaaway. Maging ang pinakamabait at pinakamasilang babae sa Israel na dati hindi tumutungtong ng lupa, mga maharlika, mga mayayaman, ay magiging maramot pati sa asawa at sa mga anak. Maging ang kasisilang na sanggol at ang mga anak na kanyang isinilang ay ipagdadamot niya. Lihim niya itong kakainin at pagkaubos ay ang sanggol ang isusunod niya. Ganyan nga ang abutin niyo sa panahon ng pagsalakay sa inyo ng mga kaaway. Binalaan na sila ni Moises. Kaya dapat sumunod sila. Ito naman, babasahin ko sa inyo. Sa ikalawang hari, sa 24 hanggang 30. Nangyari ho yan. Yung babala na yan. Dahil sa bandang huli, talagang sumuway sila sa Panginoon. So nangyari yan. Tignan natin. Ano ba yun? Ikalawang hari, sa 24 hanggang 30. Hindi nagtagal, tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinugkob ang Samaria. Dahil dito nagkaroon ng tagutom sa Samaria. Ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak at 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapate. Mahal. Sobrang mahal yan. Kung kukwintahin natin sa pera natin ngayon. Ulo ng asno, at pati yung dumi ng kalapate. Ewan ko anong gagawin dyan. Minsan, nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae. Itong panahon na to, kinubkob sila. Yun yung sinasabi ni Moises, pag hindi kayo susunod sa Panginoon.
kukubkubin kayo ng mga bansang hindi nyo kilala. Ibig sabihin, siege. Kinulong sila para hindi sila makalabas at wala silang pagkukunan ng supply. Minsan naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod. Tinawag siya ng isang babae, "Mahal na hari, tulungan po ninyo ako." Sinabi niya, kung hindi ka tutulungan ng Panginoon, paano kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. So kinakapos na sila, gutom na. Ano bang problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae, "Napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak para may makain kami. Ngayon, bukas ang anak naman niya ang aming kakainin. Kaya naman po iniluto namin ang aking anak at kinain. Nanghingin ko na po ang kanyang anak para iluto. Itinago po niya at ayaw niyang ibigay." Nang marinig ito, pinunit ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sako na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Yan ang inabot nila dahil sa kanilang paglabag sa kagustuhan ng ating Panginoon. Iyang pangkuan, yung hari na yan. Kaya nga napunta sa Samaria yan eh. Ay nako. Kita niya, huwag natin masyado pag-usapan, talaga nakakarimarim yung pangyayaring ito. Nakakalungkot na nakakarimarim. Pero yan ay bunga po ng kanilang pagsuway. Kaya ganun na lang ang babala ni Moises kanila. Sundin niyo ang Panginoon. Mamaya mababasa ko natin sa pagtatapos natin yan sa kasunod na chapter. Kapag hindi niyo sinunod ang lahat ng utos sa aklat na ito at hindi niyo iginalang ang kahanga-hanga at kakilakilabot na pangalan ng Panginoon, kayo at hanggang sa inyong kaapu-apuhan ay padadalhan niya ng matinding kahirapan at mga salot na walang katapusan. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan niyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Padadalhan din niya kayo ng iba pang karamdamang hindi nabanggit sa aklat na ito ng kautusan hanggang sa kayo ay mapuksa. At kahit dumami pa kayo, nasindami ng bituin sa langit, kaunti na lamang ang matitira sa inyo. So this is a warning and a prophecy at the same time. Mayroon pa rin talagang matitira. Kasi sa kasaysayan ng Israelita, mayroon kakaunti talaga na nananatiling nanghahawak sa kanilang pananampalataya. Pero kakaunti nga. Dito nga, sabi nga dyan eh. Kahit dumami pa kayo na sindami ng bituin sa langit, kaunti lamang ang matitira sa inyo. Sapagkat hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong ang Panginoon. Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupang ibibigay niya sa inyo. Nangyari po yan. Dahil mismo tinanggal sila ng Panginoon doon sa lupang pangako. Lahat ng Israel. Binihag yan eh. Yung 10 lahi, binihag, dinala sa Syria. At yun namang 2 lahi, dito sa southern part, ang Huda at ang Benjamin, dinala sa Babylonia. Wala talagang natira doon. Sa gagawin sa inyo ng Panginoon ay magkakawatak-watak kayo sa lahat ng sulok ng daigdig at kayo'y sasamba sa Diyos na yari sa kahoy at bato, sa mga Diyos-Diyosang kailanman hindi niyo nakilala ni ng inyong mga ninuno. Kaya sa kasaysayan ng mga Israelita, mayroong tinatawag na diaspora. I-search niyo yan sa internet, Diaspora of the Jews. Ito yung katuparan nitong sumpa na ito sa kanila. Mangangalat kayo sa iba't ibang sulok ng daigdig. Dispersion. Tinatawag yan sa history ng diaspora. Hindi kayo mapapanatag doon, lagi kayo mag-aalala, mamumuhay kayo sa kabiguan at matinding kalungkutan. Panahon ng mga nila ni Hitler, sinasabi nila, 6 na milyon mga Hudyo ang incarcerated. Pinatay. Nandyan yan sa history. Talagang kinawawa ng gusto yung mga Hudyo. At yan po ay kasama pa sa sumpa sa kanila ng Panginoon dahil sa pagsuway nila sa Panginoong Diyos. Hindi natin sila dinadown. Meron ko kasing sinasabi dito si Moises sa kanila. Binigyan sila ng babala. Kaya ang nakakaawa doon, sa paglabag ng mga
nauna, nadamay pa yung mga sumunod na generation. Laging manganganib ang inyong buhay, araw at gabi, pagharian kayo ng takot at walang katiyakan ng buhay. Dahil sa malaking takot na likha ng inyong nakikita, kung araw ay sasabihin niyo sana ay gumabi na, at kung gabi naman sana ay mag-umaga na. Nung panahon ng Second World War, panahon ni Hitler, nag-focus ang galit niya sa mga Hudyo, ay talagang naranasan nila yan. Takot, sobrang takot niya. Ibabalik kayo ng Panginoon sa Ehipto, sa kayo ng mga barko, kahit na ipangako niyang hindi na kayo babalik doon, ipagbibili niyo ang mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaaway, ngunit walang bibili sa inyo. Rejected. Yan. Sinapit ng mga Israelita yan. There was a time na hindi lamang sila the most hated people, but the rejected people. Hanggang ngayon may mga lahi pong galit sa kanila. Yung tinatawag na anti-Zionism o anti-Semitic. Marami pong galit sa kanila. Pero unti-unti bumabawi sila sa panahon ito. Sapagkat nasa propesiya din yan na manunumbalik din ang Israel. Yan ay isa sa mga palatandaan ng mga huling araw. At sa huling bahagi ng ating pag-aaral ngayong gabi, dito po sa chapter 30, dito naman ay binigyan sila ng pakonsuelo. Okay, nandun ang paglabag. Nandun yung mga sumpa, mga consequences. Gayunpaman, may bawi si Moises, may encouragement sa kanila. Ganun naman palagi ang Biblia. Bagamat sinasabi kung ano yung mga parusa sa mga paglabag, gayunpaman, may bawi pa rin yan. Hinihikayat pa rin ang tao na sumunod sa Panginoon. Tingnan niyo, chapter 30 po ito ng Deuteronomio, na ipahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at mga sumpa, sabi ni Moises. Piliin ninyo kung alin ang gusto ninyo. Kapag nangyari na sa inyo ang mga ito at nanirahan na kayo sa mga bansang bumihag sa inyo, maaalala niyo ang mga bagay na ito. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay nanumbalik sa Panginoon upang buong puso at kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon, kahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Ito naman ang bawi, mga kapatid. Sa Diyos may bawi palagi. Nagbibigay palagi ng chance ang Panginoon. Titipunin niya kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Kahit sa ang sulok ng daigdig kayo mapatapon, muli niya kayong titipunin at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyong angkinin iyon. Kayo ay higit niyang pararamihin at pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. Sa ngayon, nangyari na po ito. Nakabalik na ang mga Israelita. May bansang Israel na ngayon. At alam niyo yung lupa na yan, yun din yung lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. Nandiyan na sila, nakabalik na. Isa na sa masaganang bansa ngayon sa mundo, ang Israel. Kahit kakaunti at maliit yung lupa nila, kakaunti ang lahi nila, pero isa yan sa pinakamaunlad na bansa ngayon sa mundo. Dahil ilan sa kanila, nung sila po'y napatapon, paglipas ng ilang taon, ay talagang nakita nilang kanilang pagkakasala at nakiusap sa Diyos. Ang sabi niya, pag kayo itatawag sa Panginoon, patatawarin kayo ng Panginoon. Kailangan, ang dami na nagsuffer. Ilang generation na na-disgrasya. At ang mga sumpang itong ipapataw ng Panginoon sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli ninyong papakinggan ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain. Pararamihin niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit kailangang makinig kayo sa kanya at buong puso at kaluluwang sumunod sa kanyang mga utos. Ito yung pinakabuod ng pagsunod sa Diyos. Makinig sa kanya at buong puso at kaluluwang sumunod. Ito yung klase ng pagsunod na dinidiman ng Panginoong Diyos. Ang kautosang ibinigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Mahirap bang kautusan ng Diyos? Hindi. Nung
inisip ng Diyos na ibigay sa tao yan, alam niya tao ang pagbibigyan niya. Kaya, tansyado niya ang kakayanan ng tao na yan isundin. Pero nakakarinig pa rin tayo, ang hirap sumunod sa Panginoon. Hindi mahirap sundin ang Panginoon. Alam niyo kung ano nagpapahirap? Yung hindi pagsunod. Yung rebellion, yung rejection doon sa utos ng Panginoon. Kasi ang sabi nga ni Moises dito, ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. At sabi niya, wala ito sa langit. Kaya hindi ninyo dapat itanong, sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at may sagawa. Wala rin ito sa ibayong dagat. Kaya hindi niyo dapat itanong, sinong tatawid sa kabilang dagat para sa atin upang kunin ang kautusan upang marinig natin ito at may sagawa. Napakalapit ng kautusan sa inyo. Nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Kaya wala pwede magsabi, hindi ko narinig, hindi ko alam. Lalo sa panahon natin ngayon, sa Kristyanismo, abay, ang Biblia napakalaganap. At yung tri-media, hindi lang 4 na ata ang media ngayon kasi mayroon ng mga social media. Nandyan ang salita ng Diyos. Kaya katulad ni Moises, kung nandito lang si Moises, abay, hindi malayo sa inyo, nandito lang yan. Napakalapit. Kahit saan magpunta, mayroong narinig, mayroong nakikita ng mga versikulo. Minsan, bibiyahe ka kung nagde-drive ka, naglalakbay ka, kahit saan, sa dagat o sa... Bigla lang may makikita isang lugar, mayroong versikulo dyan nakalagay. Napakalapit ng salita ng Diyos at hindi mahirap sundin ang mga utos ng Panginoon. Nakadesinyo yan para kayang gawin ng tao. Kaya hindi tama na sabihin, ay mahirap sumunod sa Panginoon. Hindi mahirap sumunod sa Panginoon. Ang mahirap ay yung kalooban ng tao na lumalaban sa gustuhan ng Diyos. Yun ang nagpapahirap dyan. Bibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula sa Panginoon na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit, kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa kanya, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa ay sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin niyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon ay inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, sundin ninyo siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong saling lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa mga ninuno ninyong sina si Abraham, si Isaac at si Jacob. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin niyo ang buhay. Yun ang sabi ni Moises. Para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Purihin ang Panginoon. Bagamat ito ay mga wika ni Moises sa mga Israelita, pero karamihan po dito ay applicable sa atin and we learn from these promises at mga sumpa ng ating Panginoon. May relation pa rin ito sa pananampalatayang Kristiyano. So, purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, mga kamag-aral ng Biblia, at sana itong ating nabasa ngayong gabi ay magsilbi guide natin. Ang gusto po natin ay buhay at pagpapala. At pwede nating iwasan yung mga parusa, yung mga sumpa na yan. Ang pinakasusi lang ho talaga yung pagsunod sa Panginoon ng yung susundin natin siya ng buong kasiyahan.
Hindi yung parang napipilitan. Alam mo, hindi masaya ang Diyos sa mga taong parang napipilitan lang sumunod sa Kanya. Ang hinihintay ng Panginoon, yung dumating ang mga taong yan na sumasampalataya sa Kanya, na masayang-masaya na naglilingkod sa Kanya. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa gabing ito at purihin ka, Panginoon, sa mga bagay na ito namin natunghayan. Napakadami nito at ang dami po namin narinig, ang dami namin natutunan, Panginoon. At ito po'y magsisilbing encouragement sa panig namin, O Diyos, na talagang kailangan sumunod kami sa iyo. Hindi dahil kami ay napipilitan lamang o kami pinipilit, Panginoon. Dapat maglingkod kami na may buong kagalakan sa iyo dahil mas maganda ang buhay na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Nandun kami sa ilalim ng iyong proteksyon at ang iyong mga pangako, ang iyong mga biyaya ay nakalaan sa mga tunay na naglilingkod sa iyo. Kaya purihin ka, Panginoong Diyos. Salamat po sa mga espiritual na pagpapala mo ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.